Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Andy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. Andy, pakiawa kang mabuti ang dala mong bag. Kahit paano may pera pang natira. Dadaan na tayo sa eskinita kung saan maraming nag-aabang na kawatan. Kung sakaling may magpumilit, huwag kang matakot na manaksak. Wika ni Juno sa pamangkin na si Andy. Gulat itong napatingin nang abutan niya ng kutsilyo. Kagagaling lamang nila sa bayan. Ginabi sa pag-uwi. Pero tiyo, kailangan po ba talaga ito? Hindi naman na siguro ano. Kung tutuusin, kilala lang naman natin yung mga tarantado dyan sa kanto. Kahit na may takip sa muka, halata pa rin mga tambay eh. Tanong ni Andy. Hindi nito tinanggap ang patalim. Iho, hindi natin alam ang mangyayari. Mas mainam nang may bitbit kang patalim. Pwede mo namang takutin muna eh. Pero kung hindi madaan sa simpleng pakiusap, walang masama kung patitikimin mo. Muling wika ng tiyuhin. Napilitan si Andy na tanggapin ang kutsilyo. Kilala niya ang tiyuhin. May daladala itong gamit saan man pumunta. O kahit nasa lugar lang nila dahil nagkalat ang mga masasamang loob. Karamihan pa ay kapitbahay lamang. Nasanay na lang sila sa mga kaganapan sa paligid. Ngunit ang hindi niya makayanan ay ang humawak ng anumang patalim. Kagaya ng ordinaryong gabi sa daang tinatahak. Ilang sandali pa. Merong dalawang lalaking humarang. May dalang patalim ang mga ito na kagad itinuon sa kanila. Hoy, amin na yung pera nyo kung ayaw nyong umuwing duguan. Dalian nyo na. Wika ng isa sa mga ito. Dahan-dahang lumapit para kunin ang bag. Ngunit mabilis na napigilan ni Juno sa braso. Baka kayo umuming duguan. Huwag na nating gawin to para wala nang masaktan. Hayaan nyo kaming dumaan. Banta ni Juno. Huwag mo nga akong uutusan, Manong. Hindi ako madadaan sa sindak. Akin na ang bag kung ayaw mong... Hindi natuloy ng lalaki ang sasabihin. Nang walang pagdadalawang isip na binalian ng kamay. Sumugod kagad ang kasama. Ngunit napigilan ni Juno at bumagsak matapos salubungin ng kamao. Bumaling ang kanyang tingin sa isa nang maramdaman ang pagsaksak sa tagiliran. Isang pagkakamali ang ginawa mong yan. Sa tingin mo ba, madadaan mo ko sa saksak, bata? Walang hiya ka. Wika ni Juno. Mas lalong napasigaw ang lalaki sa sakit ng mabalian ng braso. Pati kabilang kamay ay binali na rin. Hinayaan ito ni Juno na tumakas. Ang lupit nun, tiyo ah. Pero sana binugbog mo para magtanda. Sandali, di naman siguro kayo nasugatan sa saksak na yun oh. Tanong ni Andy. Di naman. Tara na. Bago pa merong biglang lumitaw. Malay natin. May kasama pa pala yung mga gagong yun. Tugon ni Juno. Pagkarating sa tahanan, dumiretso si Andy sa mesa para maghapunan. Habang ang tiyuhin naman, inabala ang sarili sa mga kagamitang bagong bili. Isa-isang nilabas mula sa bag ang iba't ibang hugis at haba ng mga kutsilyo.
mga patalim na magagamit sa katayan ng baboy. Tiyo, tuloy ka pa rin po ba sa pagtatrabaho doon sa katayan? Palagi ka lang pinag-iinitan ni Tandang Bato eh. Baka humantong kayo sa malalang away ha. Hindi naman sa nag-aalala ako para sa kanya pero parang gano'n na nga. Wala kasi siyang laban pagdating sa inyo eh. Wika ni Andy. Natawa na lamang si Juno sa sinabi nito. Kaya mo lang ang matandang yon. Wala naman siyang ibang alam kundi mong buwisit eh. Mataas ang pasensyang ibabaong ko pagpunta sa katayan. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Saka lang naman ako papalag kapag namumuro na eh. Kung sabagay, siya nga pala tiyo. Yung usap-usapan na aswang noong nakaraang araw, ano yung balita? Hindi ko nakausap si Mang Jaime kanina kaya wala akong alam eh. Andy, tigilan mo yan. Hindi ka pwedeng makiusyoso doon lalo na sa matandang yan. Alam mo kung gaano katuso ang taong yun. Kunwari lang pero pailalim kong kumilos. Nakalimutan mo na ba na siya ang dahilan kung bakit napatay ng aswang ang tatay mo? Si Mang Jaime ang nagsabi ng impormasyon sa nilalang. Kaya nung sandaling lumuwas ako sa kabilang bayan at naiwan ng tatay mo, inatake ng mga halimaw ang tahanang ito. Di ko naman po nakalimutan yung pangyayaring yun, tiyo. Detalyado ko pa nga mababalikan sa isipan ko yung ginawa ng halimaw kay tatay eh. Ang sakin lang ngayon, gusto ko na pong mamuhay ng walang dinadalang galit sa kapwa. Isa pa, masyado na pong matagal yun. Tandaan mo, Andy, gaano man katagal, hindi pa rin magbabago ang katotohanang may kasalanan yung matandang yon. Kung hindi lang umiwas sa akin ang Jaime na yan, matagal ko na siyang napatay. Pag-uusap ng magtsuhin, napabuntong hininga na lamang si Andy. Nagpaalam na mauuna na sa pagtulog. Hindi na nais pang sabayan ang usapan dahil nagagalit na ang tsuhin. Kapag ganito, posibleng umalis ito at maghanap ng paglalabasan ng sama ng loob. Kinaumagahan, maagang nagpunta ng katayan si Juno para magtrabaho. Ngunit sa pintuan pa lang, nakaabang na ang katrabaho na nagngangalang Tandang Bato. Nagtataka si Juno na mga sandaling yun dahil dapat nasa pamilihan ito sa ganitong oras para magtinda ng karne. Dahil sa tindahan ito nakatoka. Mabuti naman at nandito ka na, Juno. Kanina pa kita hinihintay eh. Napakatagal mong dumating. Nakuha mo pang magtrabaho ngayon. Hindi ba't nasaksak ka kagabi? Bungad ni Tandang Bato. Mas lalo itong naghinala sa sinabi nito. May ideya si Juno kung ano ang tinutukoy, ngunit hindi niya alam kung paano nalaman. Sa pagkakatanda niya, tahimik sa kanto na mga sandaling hinarangan sila ng mga tulisan at walang kahit sinong taong nasa labas na mga sandaling yun. Imposible ding isa sa magnanakaw dahil binata ang mga yun base sa tindig at boses ng mga ito. Tandaan mo, tanda. Hindi naman rason ng isang saksak para lumiban sa trabaho. Hindi kagaya ng iba dyan na sinipon lang eh. Hindi napapasok ng ilang araw. Pagpaparinig ni Juno, nakita niya kung paano nagbago ang ekspresyon ni Tandang Bato. Hindi ito nakapagsalita. Nilagpasan niya at nagpunta sa opisina ng amo para ibigay ang pinamiling mga patalim. Nagustuhan naman ang mga ito at binayaran. Pagkatapos lumabas siya para magsimulang mangatay ng mga baboy. Siya nga pala, Juno. 3 baboy ang kakatayin mo ngayong araw. Pagkatapos pwede ka nang umuwi.
Sina Bato na ang bahalang maglinis ng lamang loob at magparte-parte. Wika ni Don Sebio. Napatango na lamang si Juno bilang pagsagot. Inatupag na rin ang trabaho pagkaalis ng amo. Ilang oras ang lumipas natapos na siya sa mga gawain. Uuwi na sana ng tahanan. Ngunit nabaling ang pansin kay Tandang Bato na sumusunod. Pinilit niyang baliwalain. Ngunit hindi nakapagpigil nang unahan siya nito. Lente ka. Napakahayop mo ah. Nananapak ka ng mas matanda sa'yo. Sigaw ni Tandang Bato. Pagkatapos matamaan ng kamao sa muka. Hawak-hawak nito ang dugo ang ilong. Hoy tanda, hindi naman kita masasapa kung hindi mo ako inunahan. Tandaan mo ba to? Ikaw ang nauna at gumanti lang ako. Tugaw ni Juno. Sige lang, Juno. Darating din ang panahon na makakaganti ako sa'yo. Magpakasaya ka muna sa ngayon dahil malapit mo nang matikman ang ganti ko. Banta ni Tandang Bato. Napangiti ito ng nakakaloko. Dumura sa harapan niya at saka lumakad paalis. Saktong lumihis ito ng daan at dumating naman si Don Sebio. Juno, alam kong magkagalit kayong dalawa ni Bato. Pero mas mabuting umiwas ka na lang. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin pero basta wag ka nang lumapit sa taong yon. Naghihintay rin ako ng tamang tiyempo para matanggal ang matandang yon sa katayan. Babala ni Don Sebio. Seryosong napatitig si Juno sa amo. Ngayon lamang niya ito nakitang nanginginig habang nagsasalita. Bakas na bakas ang takot sa boses. Sa pagkakaalam niya, maayos naman ang ugnayan ng mga ito. Amo, bakit naman po? Mabuti naman ang relasyon niyo ni Bato. Bakit ngayon nagsasabi ka ng ganyan na para bang may mabigat kang dahilan Tanong ni Juno. Napabuntong hininga si Don Sebio. Sinigurado na walang ibang makakarinig sa pag-uusapan nilang dalawa. Narinig ko ang pag-uusap ni Bato at ng isang taong hindi pangkaraniwan. Binanggit ang pangalan mo. Ikaw ang pinag-uusapan nilang dalawa. Kung hindi ako nagkakamali, susugurin ka ng taong yon sa utos ni Bato. Juno, alam kong matapang kang tao, pero ang nakausap niya, hindi basta-basta madadaan sa lakas ng kamao. Mag-iingat ka. Muling babala ng amo. Kung ganon, pinagpaplanuhan pala ako ni Bato. Siya nga pala amo. Paano niyo nasabing hindi pangkaraniwan yung taong kinausap niya? Bakit? May napansin ho ba kayo? Kilala ko ang pagkatao nun. Hindi siya kagaya natin na normal. Alam kong naniniwala ka sa nilalang na aswang at iyan ang lahi ng taong yon. Huwag mo nang itanong kung paano ko nalaman dahil mahabang kwento. Basta mag-iingat ka. Muling wika nito. Pagkatapos ay kagading nagpaalam. Hinatid ng tingin ni Juno ang papalayong amo. Naniwala siya sa sinasabi nito dahil base sa kanyang natatandaan. Biktima ng aswang ang asawa maraming taon na ang nakalilipas. Ang usap-usapan pa. Kakilala ng isa sa mga trabahador ang dumaling nilalang. Walang nakakaalam ngunit dahil sa binanggit ni Don Sebio, malinaw na sa kanya ang lahat kung sino.
Hindi na ito nagtaka kung may kakilalang aswang si Tandang Bato. Dahil dati nang nababalita ang naging halimaw din ang yumao nitong ina. Usap-usapan pang pinasa kay Tandang Bato. Ngunit wala siyang naaamoy na bakas dito. Ang tanging kapuna-puna lamang sa pagkatao ng matanda ay ang gagaspangan ng ugali. Halos lahat ng katrabaho sa katawan ginugulo. Naayos din kagad at sa pagmamakaawa. Hindi natanggal. Pasikreto itong nambubulabog kapag wala na ang amo. Pagkatapos ng usapan, umuwi na ng tahanan si Juno at naabutan si Andy na nasa isang sulok. Duguan ang muka. Bugbog sarado ang pamangkin. Dali-dali niya itong tinulungan at inagapan ang natamong mga sugat. Ano bang nangyari? Hindi ka naman basagulero ah. Magsabi ka sa akin ng totoo. Tanong ni Juno. Tiyo, may biglang dumating na lalaki dito Nagtanong kung nasan ka. Ang sabi ko, hindi ko alam. Sa datingan niya palang parang may masama nang gagawin sa inyo Kaya hindi ako nagsalita pero ito na nga. Binugbog pa naman ako. Nagbabasag. May hinahanap siya. Nagtatanong kung meron ka bang anting-anting o gamit laban sa aswang. Tugon ni Andy. Dahil sa narinig nagkaroon ng ideya si Gino kung sino ang lalaking yun. Kanina lamang ito ang napag-usapan nila ni Don Sebio. Ngunit napaisip kung bakit maaga sumadya sa kanyang tahanan. Noong mga oras na wala pa siya roon. Tinanong niya muli si Andy kung namukaan ba. Kaso nga lang, ito pa lang din ang unang beses na nakita at hindi nakilala. Napabuntong hininga na lamang siya. Ngunit sa halip na masindak, inihanda niya ang sarili para sa inaasahang pagharap. Pagsapit ng hapon, iginugol niya ang buong oras sa pagpapakain ng dasal sa medalyong hawak. Ang medalyon ng infinito. Bigay ito ng kaibigang antingero. Sa katunayan, nagsimula ito bilang simpleng tagataboy ng aswang sa pamamagitan ng mga pangontra, katulad ng langis at kung ano-ano pa. Ngunit nang makilala ang kaibigang ito at kung paano siya makipaglaban sa mga nilalang, binigyan ito ng medalyon para madagdagan ng proteksyon. Dahil dito, hindi tinatabla ng anumang patalim kahit na bala ng baril, maging ang mga kuko o ngipin ng mismong aswang. Sa pamamagitan din ito, mas napabilis ang pamumuksa. Labis ang pag-iingat sa gamit at hindi kinalimutang alagaan. Dahil din sa hilig sa patalim, may ibinigay pa ang kaibigang antingero. Binigyan siya nito ng isang sandata, isang karit na baliktaran ang talim. Ayon pa sa kaibigan, gawa pa ito sa metal na nakonsagra ng mga babaylan noong una pang mga panahon. Dagdag pa ng kaibigan, makakatulong ito sa kanya sa tuwing wala siya sa lugar. Balik tayo sa kwento. Kinagabihan, ipinatawag si Juno ni Don Sebio dahil merong biglaang trabaho. Ang alkalde ng bayan nagpakatay ng ilang baboy para sa gaganaping salo-salo sa susunod na araw. Siya lang ang mabilis na matatawag dahil malapit lamang ang tahanan sa Katayan. Isinama na rin niya si Andy. Nangangamba na baka mapahamak muli. Pasensya ka na kung ikaw ang magtatrabaho ngayon. Ang totoo niyan, sinadya ko talaga kasi malinis kang magtrabaho.
Pagkatapos naman ito, pwede ka nang umuwi at hindi mo na kailangang pumasok bukas. Kumbaga, ito na ang ipantatapal natin. Wika ni Don Sebio. Napatango si Juno ngunit may ibang napansin. Nanginginig ng husto ang amo. Halatang takot na takot. Hindi rin ito lumalapit sa pinto o sa bintana. Hindi pa mapakali at nagugulat sa tuwing makakarinig ng kahit may hinang ingay. Boss, parang hindi yata normal yung ikinikilos nyo ngayon eh. May problema po ba? Tanong ni Juno. Hindi na napigilan dahil sa pagtataka. Sumagot namang kagad ang amo. Lumapit sa kanya para bumulong. Juno, habang nagmamaneho ako papunta dito, karga yung mga baboy. May sumusunod sa akin. Hindi ko man malinaw na nakita. Pero alam kong aswang yan. Malakas ang amoy. Kinikilabutan ako. Tatapatin na kita. Ikaw ang tinawag ko dahil alam kong marunong kang makipaglaban sa ganong klaseng nilalang. Pasensya ka na. At para malaman mo, nasundan ako hanggang dito. Napansin ko pa yung kanina at kamunti kang makapasok. Pagpapaliwanag ng amo. Napahigpit ang hawak ni Juno sa patalim. At sakto naman na mga sandaling yun. Dala niya ang pinakatago-tagong sandata. Ang karit na may baliktarang talim. Nakasukbit lamang ito sa kanyang likuran. Napatango na lamang si Juno. Bumalik naman sa pagkakaupo si Don Sebio. Nagpatuloy ito sa pagkatay ng baboy. Ngunit sa kabilang banda naman, matalas ang pandinig at pandama para sa senyales ng aswang. At pagkalipas ng ilang oras, saktong natapos na ang trabaho, naramdaman niya ang presensya nito. At para makasigurado, sinadyang maghagis ng lamang loob sa labas. Hinihintay kung ano ang mangyayari. Hindi nagtagal. Kumagat rin sa pain ang nilalang. Dito lang kayo. Tatrabahuhin ko lang yung mga aswang na yun. Huwag kayong mag-alala. Dala ko ang pinakatago-tago kong sandata. Alam kong kaya ko silang patayin lahat. Pero Andy, Don Sebio, maging alisto lang po kayo at huwag kayong masyadong matakot. Bili ni Juno sa dalawa bago tuluyang lumabas. Tinangay ng aswang ang lamang loob. Dinala sa damuhan at doon sinunggaban. Dahan-dahang kumilo si Juno ngunit bago pa man makalapit, lumingon na ito. Nang mapansin ang tangang medalyon, sinubukan pa nitong tumakas. Subalit madali lamang itong naabutan ni Juno. Walang tatakas kapag ako na ang kalaban. Naglakas loob kang pumarito sa lugar namin. Kaya dapat lang handa kang tapatan ako. Huwag mong subukang makawala dahil yan ang pinakaayaw ko. Wika ni Juno. Sa simpleng salitang yun, tila naasarang nilalang. Kagad nitong ginamit ang kakayahan. Bigla itong naglaho. Nagulat naman si Juno sa kilos na ito. Dahil sa tanang buhay na engkwentro sa iba't ibang aswang. Ngayon pa lamang nakakita ng ganito na nawala mismo sa isang kurap. Namalaya na lamang niya na nasa likuran na. Sinunggaban siya nito at kinagat sa leeg. Mariin pang nakahawak sa kanyang muka. Nararamdaman ang matutulis nitong kuko. Ngunit makikita sa mukha nito na hindi siya nababahala. Dahil alam niya na wala itong matatamong sugat kahit anong gawin ito.
Nakawala si Juno sa aswang. Ngunit tumilapon din pagkatapos matamaan ng suntok. Kagad namang bumangon. Ngunit siya ngayon ang naasar sa muli nitong paglalaho. Paglingon niya, sumalubong ang sunod-sunod na pagkalmot. Napapaatras na lamang muna dahil sa bilis ng kilos. Ngunit nang makabawi, siya naman ang umatake. Dahan-dahan itong tinanggal ang benda ng sandata. Unti-unting nakikita ng nilalang ang karit na may 2 patalim. Matapos yon ay mabilis na umatake si Juno. Nahirapan sa pagdepensa ang nilalang. Subalit kahit na ilang beses matamaan ng patalim, nanatili pa ring malakas ang nilalang. Ni hindi nakitaan ng panghihina. Hiningal si Juno. Pansamantalang tumigil sa pag-atake. Tinitigang mabuti ang aswang. Sinalubong naman ito ang kanyang pagtingin. Malakas ka. Hindi katulad ng pipitsuging aswang na palagi kong nakakalaban. Ilang minuto lang napapabagsak ko na yung mga yun . Pero mapalad ka. Naiiba ka sa kanila. Ayos din to. Tignan na lang natin kung ano ang magiging resulta ng labanan. Wika ni Juno. Sumagot ang nilalang. Malakas itong umangil at naglaho muli. Nasanay na si Juno sa ganitong kilos kaya kagad naabangan sa likuran ng paglitaw. Ginawaran niya ito ng pagtaga. Napasubsob ito sa lupa. Dito na rin nakatsyempo si Juno. Paulit-ulit nitong pinagtataga ngunit hindi umubra. Nakuha pang lumaban at makawala. Tumayo at malakas na humiyaw. Pagkatapos ay muling sumugod. Sa pagkakataong yun, nagkasubukan ng lakas ang dalawa nang mabitawan ni Juno ang dalang patalim. Kamao ang gamit at naging mano-mano ang labanan. Salpukan kung salpukan. Parehong natutumba. Ngunit pareho ding bumabangon. Habang tumatagal hindi makapaniwala si Juno sa kakayahan nito. Ilang sandali pa. Tuluyang nagpalit ng anyo ang nilalang. Wala akong balak na magpakita ng totoong mukha ko sa taong manunugis kagaya mo. Pero wala rin namang saysay. Kasi ngayon na ang iyong katapusan. Nakapagpaalam ka na ba sa pamangkin mo? Binisita ko pa nga siya kanina. Ang tabil ng dila kaya pinatikim ko ng kaunti. Siguro naman, nagtanda na siya. Nagsumbong siguro yun sa'yo, ano? Wika ng aswang. Mas lalong hindi makapaniwala si Juno sa paglantad nito ng pagkatao. Ito ang bagay na iniiwasan ng karamihan upang hindi makilala. Ngunit ang kaharap ngayon, walang pagdadalawang isip. Ikinuyom niya ng mahigpit ang mga kamao. Nang mabanggit ang pangalan ng pamangkin, napagtanto rin na ito ang kinausap ni Tandang Bato para sugurin siya. Kung ganon, ikaw ang sinasabing kausap ni Bato para punteryahin ako. Tama. Parehong-pareho kayo ng ugali. Masyadong mataas ang bilib sa sarili. Pero puro lang naman daldal. Siguro magkadugo rin kayo, ano? Wika ni Juno. Nagbago ang ekspresyon ng aswang nang sabihin yon ng binata. Baka sa mukha nito ang pagkagulat. Sandali. At paano mo namang nalamang magkakilala kami? Sinundan mo siya noong araw, ano? Tanong ng aswang. Natawa si Juno. Hindi inaasahan nakakabahan ito sa sandaling banggitin ang bagay na yon.
Nalalaman ko ang mga bagay-bagay kahit hindi sinusundan ng tao. Ano? Natatakot ka na ba? Baka gusto mong malaman ang iba pang detalye. Alam mo bang tinatraidor ka ni Bato? Kasi hindi naman talaga para sa akin ang pagtutuos nating ito, kundi para sa'yo. Ano? Anong pinagsasasabi mong hayop ka? Hindi mo ako madadaan sa panlilinlang. Wika ng aswang. Ngunit mababakas sa kilos at boses ang pagiging kabado. Walang ideya si Juno kung ano ang rason, ngunit may naisip na paraan. Ang kahinaang ito ang magsisilbing sandata upang mabaliktad ang sitwasyon. Ipapaliwanag ko sa simpleng salita para maintindihan mo. Makinig kang mabuti sa akin, aswang. Kung kinausap ka ni Bato para patayin ako, ganon din siya sa akin. Inutusan niya akong tugising ka. Tinatraidor ka ng lokong matandang yun. Wika ni Juno. Hindi niya maintindihan kung paano naging mahina ang isipan nito kumpara sa tinataglay na lakas. Madaling nalason kaya't kagad na manipula. Naniwala ito sa sinabi niya. Walang pagdadalawang isip na pinuntahan si Tandang Bato sa tahanan nito. Sinundan ito ni Juno dahil para hindi makawala. Naroon si Juno sa hindi kalayuan. Pinapanood ang tagpo kung saan kinumpronta ng aswang ang matanda. Galit na galit ang nilalang at nagsimula ng atakihin si Tandang Bato. At hindi nagtagal, nalagutan ito ng hininga. Hindi pumasok sa isipan ang bagay na yon. Ang tanging inakala ay sasaktan lamang. Humandusay ang katawan ni Tandang Bato. Wakwak ang tiyan. Maraming kalmot sa muka't dibdib. Pagkalabas ng aswang, kagad niya itong hinarang bago makaalis. Pinatay mo siya? Alam mo ba yun? Wala sa usapan na patayin mo. Wika ni Juno. Tanga ka ba? Sa tingin mo ba nakikipagkuntsaba ako sa'yo? Labas ka sa kung anong ginawa ko sa matandang yon. Huwag kang umarte na parang may pakialam ka. Dahil sa pagkakaalam ko, magmula pa noon pinipeste na niya ang buhay mo. Maging masaya ka na lang. Nawala na siya. Tugon ng nilalang. Sige, pero hindi ibig sabihin yan. Tapos na rin ang pagtutuos natin. Siya nga pala, ang babaw pala ng utak mo, no? Ang dali mong nauto. Wika ni Juno. Sa sinabing yon ng binata, nasagad ang pasensya ng nilalang. Kagad itong nakapagpalit ng anyo. Sa kabiglang muling naglaho. Sinalubong niya sa likod at sa puntong ito nagpatuloy ang engkwentro. Dinala ni Juno sa malayo ang aswang upang doon magtuos. Isa din itong paraan para hindi makita ng kung sino na naroon siya ng sandaling sinalakay si Tandang Bato. Sa kabilang banda naman, nakikitaan na ng kahinaan ang nilalang. Nag-aapoy ito sa galit at basta-basta na lamang umaatake. Hindi na ginagamit ang utak. Ganito na pagkatapos mapatay ang matanda. Sinamantala niya ang pagkakataon upang mapabilis ang pagtapos ng laban. Sa puntong ito, hawak-hawak na niya ang karit na may dalawang patalim. Patuloy ito sa pag-ilag sa mga pag-atake ng nilalang. At nang muli itong maglaho at sumulpot sa kanyang likuran, winasiwas niya ang karit. Naputol ang leeg ng nilalang. Nagulat pa ito. Dahan-dahang bumagsak ang katawan. Patuloy lamang siya sa pagwasiwas ng karit
hanggang sa tuluyan na itong nawala ng buhay. Nakahinga si Juno pagkatapos. Ngunit nang hina nang maalala si Tandang Bato. Kung tutuusin, meron itong kasalanan sa kamatayan nito. Napahawak na lamang siya sa kanyang muka. At nang mahimasmasan, ginawa ng paraan para mailigpit ang bangkay ng nilalang. Makalipas ang ilang oras, bumalik ito ng katayan at binalita ang nangyari sa amo. Ngunit hindi kabilang ang kinahinatnan ni Tandang Bato. Dumiretso na rin sa pag-uwi kasama ang pamangkin. Tiyo, may problema po ba? Kagabi pa kayo tahimik ka. Magmula nung bumalik kayo pagkatapos ng pagtugis. May nangyari po bang masama? Para mag-alala kayo ng ganyan? Tanong ni Andy. Wala naman. May iniisip lang. Siya nga pala, Andy. Maingay yung mga tao sa labas. Meron bang naganap na kaguluhan? Pag-iiba niya ng usapan. Tiyo, si Tandang Bato po kasi. Natagpo ang patay sa mismo nitong tahanan. Wakwak yung tiyan eh. Tapos maraming sugat sa mukha at dibdib. Hindi na nga halos mamukaan eh. Ayun, nagkagulo sila sa kakaisip kung sino ang posibleng salarin. Pero alam mo tiyo, nagpapasalamat ako na nangyari sa kanya yung bagay na yun. Kasi ubot ng sama yung matandang yun eh. Siningil na siguro sa lahat ng kasalanan niya. Kinaraman na. Wika ni Andy. Napabuntong hininga na lamang si Juno. Nakokonsensya sa ginawa. Ang nais lang naman niya na mga sandaling yun. Subukan ang kahinaan ng aswang ngunit humantong sa pangyayaring hindi inaasahan. Subalit sa kabilang banda naman, nabunutan din ng tinik sa kadahilanan. Wala nang manggugulo sa kanya araw-araw o kahit sa iba pang taong pinagkakaisahan si Tandang Bato. Para gumaan ang pakiramdam, nanalangin ito at humingi ng kapatawaran sa Diyos Ama at sa kaluluwa ng yumao. Kahit sinisisi pa rin niya ang sarili sa nangyari, hindi ito naging hadlang para huminto sa pamumuksa ng mga nilalang. Sa halip, ginawa niyang aral at iba yung pag-iingat ang ginagawa kapag nakikipag-usap sa kakalabaning aswang para hindi na muling maulit pa ang nakaraang pagkakamali. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Taong 1974. Probinsya ng Bicol. Usap-usapan sa bayan ni Ringo ang isang napakagandang babae na nais mapang-asawa ng mga binata sa lugar. Kaya naman nalungkot ang mga kalalakihan nang marinig na meron na itong napang-asawa. Normal lamang na mga panahong yon na mag-asawa kahit bata pa lamang. Kaya naman hindi kakaiba sa mga residente sa lugar na makapang-asawa ito sa edad na 15 taong gulang pa lamang. Kaya madaming nabibighani sa dalaga ay bukod sa itsura at ugali nito, meron din itong napakagandang tinig. Ilang beses na niyang narinig ang tinig ng dalaga. Napatunayang napakaganda nga nito. Kaso, maririnig mo lamang siya sa 10 oras ng gabi at sa liblib na parte ng kagubatan. Nakita niya ito isang beses sa ilalim ng puno ng balete habang kumakanta. Naramdaman niya sa tinig nito ang kalungkutan ng dalaga. Damang-dama sa bawat bigkas na hindi ito masaya sa napang-asawa. Bagamat mayaman ang naging asawa nito, may edad na kaya naman siguro hindi maramdaman ng dalaga ang pagmamahal sa lalaking napakasalan. Isa si Ringo sa nabighani sa dalaga
Hindi naman nalalayo ang edad ng dalawa. 16 na taong gulang pa lamang ang binata. Hindi nag-asawa kagad si Ringo dahil umaasa pa ito na balang araw ay mapapasa kanya ang dalaga. Ilang buwan niya itong sinubaybayan at isang araw, nabalitaan na lamang na patay na ang asawa nito. Nagluksa ang pamilya ng namatay at sinisi nila ang lahat sa babae. Bagamat naging masama ang reputasyon, wala pang isang buwan, nagpakasal muli ito sa ibang lalaki. Napakaraming nagkakagusto sa dalaga na kahit ano pa ang sabihin ng iba, meron at meron pa ring nais itong pakasalan. Bagamat nakapang-asawa na muli ng iba ang dalaga, gabi-gabi pa rin itong umuupo sa ilalim ng puno ng balete at kumakanta. Katulad noon, malungkot pa rin ang tinig ng babae. Tila hindi pa rin siya masaya sa bagong napang-asawa. Napaisip si Ringo na kung makaipon lamang siya ng mga ari-arian at pera, nais niyang asawahin ang dalaga at sinisigurado niyang gagawin ang lahat upang mapasaya lamang ito. Dali-daling umalis si Ringo bago matapos ang kanta ng dalaga. Dahil isang araw ay muntika na siyang makita. Wala pang isang buwan na nagpakasal ang dalaga at lalaki. Nabalitaan nilang nawawala naman ang asawa nito. Nanghingi ng tulong ang dalaga sa otoridad. Kalaunan ay natagpuan nila ang labi ng asawa. Naging usap-usapan sa bayan na maaaring may sumpa ang dalaga dahil 2 asawa na ang namamatay. Kaya madaming umiiwas sa dalaga, lalo na ang mga kababaihan dahil baka mahawaan sila ng kamalasan ng babae. Bagamat maraming umiiwas, marami pa rin nagnanais na pakasalan ang dalaga kahit na maraming natatakot. Nagpakasal muli ang babae makalipas ng ilang araw. Anak ito ng tagapamuno ng bayan. Mahigpit na binantayan ng mga tauhan ang dalaga. Bagamat natatakot sila sa maaaring mamatay ang bagong asawa, hindi naman maiwasan ng tagapamuno at pamilya na mabighani dito. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na nakakapunta sa ilalim ng puno ng balete ang dalaga. Nalungkot naman si Ringo. Nakasanayan na niya ang tinig ng dalaga kahit malungkot ang naririnig. Ilang araw itong pumupunta sa puno ng balete at nagbabaka sakaling balang araw bumalik muli ang babae. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan na lamang ng bayan na namatay ang anak ng tagapamuno. Naging usap-usapan na aswang ang babae, kaya lahat na napapang-asawa niya ay namamatay. Bagamat marami pa rin ang nabibighani at nagkakagusto sa dalaga, wala ng lalaki ang nais itong mapang-asawa dahil natatakot silang hindi na magising kinabukasan. Masaya na lamang ang mga kalalakian na makita ang dalaga at nagkasundo ang mga residente na wala nang aasawa sa kanya upang matigil na ang misteryosong pagkamatay ng mga lalaking napapang-asawa. Ngunit paglipas ng ilang buwan, ang dating adorasyon ng mga residente ay napalitan ng pangungutya at paglayo sa kanya. Tuluyang tinakwil ng bayan ang magandang dalaga. Nanirahan na lamang ito sa liblib na parte ng kagubatan. Paminsan-minsan, pinupuntahan ito ni Ringo upang marinig at makita. Masaya na siya sa kung ano ang nararamdaman niya sa dalaga. Ngunit isang araw, binalita sa kanya ng mga magulang na ikakasal siya sa kanilang kapitbahay. Pilit na tumanggi si Ringo. Ngunit sinabi ng mga magulang na planado na ang kanilang kasal. Gabi bago ang araw ng kasal,
Pumunta si Ringo sa bahay ng dalaga upang ipagtapat ang nararamdaman. Ayaw niyang lokohin ang sarili dahil masasaktan lamang niya ang mapapakasalan. Ang babaeng ito lamang ang tinitibok ng kanyang puso. Matapos magtapat ni Ringo, kagad itong lumuhod at nagyaya ng kasal sa babae. Nagulat ang dalaga ngunit hindi naman niya ito tinanggihan. Napakasaya ng binata dahil napagbigyan siya kahit hindi pa lubusang magkakilala. Kagad namang naghanda ng munting kasalan si Ringo gamit ang sariling pera. Hindi siya pumunta sa kasal na hinanda ng mga magulang. Bagkus, nagpakasal ito sa babaeng matagal nang iniibig. Bagamat ilang beses na siyang sinabihan at binalaan ng mga kakilala, hindi niya pinakinggan ang mga ito. Dahil sa sobrang pagkabighani sa dalagang papakasalan. Pagsapit ng gabi, silang mag-asawa na lamang ang magkasama. Hindi man maintindihan ni Ringo, tila nag-iba ang kilos ng asawa. Hindi na ito masyadong tumitingin sa kanya. Marahan itong nagtatanggal ng kasuotan. Nasasabik man. Ngunit kinakabahan si Ringo. Iba ang alinsangan ng paligid. Pagkaharap ng asawa sa kanya, purong itim na lamang ang mga mata nito. Hindi na nagdalawang isip si Ringo na tumalon sa bintana. Nasaktan man ang binata. Hindi na ito pinansin pa at kumaripas ng takbo. Kaso nga lang, nakakarinig siya ng mga kaluskos sa itaas ng mga puno. Ilang sandali pa, biglang may dumagan kay Ringo at tuluyang natumba. Teka, sandali lang. Hindi naman ako yung kailangan mong kainin eh. Alam kong merong kakaiba sa'yo. Kaya namatay ang mga nakakasama mo. Hayaan mong tulungan kita. Tutulungan kitang makahanap ng pagkain mo. Basta, magsama lang tayong dalawa. Napatigil ang nilalang nang marinig ito mula sa asawa. Dahil yun pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na may lalaking handang mag-alay sa kanya. Papakawalan na sana siya ng dalaga at yayakapin si Ringo. Makikita naman sa mga mata nito na sumaya ang dalaga. Ngunit naudlot ang lahat noong biglang napasigaw ang nilalang. Dali-dali itong lumipad at hahabulin pa sana ni Ringo. Ngunit kagad siyang pinigilan ng isang babae. Ito pala ang kapitbahay na ipapakasal sa kanya ng araw na yon. Inalughog niya ang buong gubat upang hanapin ang babae. Tinulungan siya ng kapitbahay upang masiguradong napaslang na ang nilalang. Makalipas ang ilang oras, natagpuan na nila ang bangkay ng dalaga. Hindi makakibo o makapagsalita si Ringo. Masayang masaya ang babae at kagad itong tumakbo upang ipaalam ito sa iba. Naiwan si Ringo at niyakap niya ang labi ng babaeng minamahal. Laking tuwa niya nang kumibo ito. Nangako siyang ipaghihiganti ang nangyari sa minamahal. Bago tuluyang malagutan ng hininga, narinig niya sa huling pagkakataon ang tinig nito. Napakaganda pa rin ng boses. Ngunit hindi na katulad ng mga dating kanta na malungkot. May halong kasiyahan ang huling kinanta ng nilalang. Nagpapasalamat ito na pang-asawa niya ang tunay na nagmamahal sa kanya panghabang buhay. Matapos ang kanta, tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Wala nang ibang nagawa pa si Ringo kung hindi umiyak na lamang habang yakap-yakap ang labi ng minamahal. Pinakasalan niya ang babaeng pumaslang sa asawa.
Bagamat nalaman niyang totoong mahal siya ng babae, hindi kailanman nagbago ang pagmamahal niya sa nilalang. Naging malamig at hindi mapagmahal na asawa si Ringo. Bagamat ginawa ng babae ang lahat ng makakaya upang mahalin siya, walang kahit ano ang nagpabago sa nararamdaman. Tuwing kaharap ni Ringo ang kanilang mga magulang, doon lamang siya nagpapakita na ayos lamang ang lahat. Ngunit sa kaloob-looban niya ay hindi naman niya masikmura ang babaeng pumaslang sa minamahal. Ilang taon pa ang lumipas. Tuluyang napagod ang babae sa pag-asa na mamahalin din siya. Kaya kailangan niyang magtiis sa naging sitwasyon. Umabot pa sa puntong nanghingi na ng apo ang mga magulang. Labag man sa kalooban, ngunit pinagbigyan niya ang kahilingan ng mga ito. Kahit na minahal niya ang mga anak, ang babaeng na pang-asawa ay hindi pa rin niya magawang mahalin. At kahit sa pagtanda, iisang babae lamang ang minamahal. Naging miserable ang walang pagmamahal na kasal ng dalawa. At dahil hindi maganda ang pagiging nag-iisang ina noon, kaya kahit gusto na makipaghiwalay sa asawa, hindi niya ito magawa. Mahirap na maging usap-usapan ng bayan dahil kahihiyan yon bilang babae. Gabi-gabi siyang umiiyak at hindi makapaniwala na mas minahal pa ni Ringo ang isang aswang kaysa sa kanya. Tiniis na lamang ito ng babae hanggang sa tumanda. Ayaw niyang malaman ng mga anak na hindi siya minahal ng sariling asawa. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.